Yo, what's up guys? This is Lick Trading. Um, ito na pala yung nire-request yung tutorial sa buong roadmap ng auction market theory. So, if zero knowledge ka, need mong i-watch to bago ka mag-proceed sa auction market theory. If magaling ka na, pwede mo nang scroll to, hintayin mo na lang yung ibang upload na video ko kasi gagamitin mo to in terms na i-entry ka na sa market. Kailangan alam mo yung candlestick. So, meron pala tayong community. Eto, ayan. So, join na kayo dyan. Then, mag-update ako and nagpapag-giveaway ako ng free account. So, let's start. So, itong price rejection, ito yung pinaka-importante um, for looking entry once na pumunta sa zone natin sa volume profile. So, as you can see guys, um, this is the previous candle of buyers. This is the previous candle of buyers. Then buyers trying to push up. Again, kung makikita nyo um dito siya nag-push sa taas na to, then ni-reject lang ng price, nag-close siya above dito. Ito yung candle. So, yan yung tinatawag nilang doji candle. So, sa mga di nakakaalam, um, ang ganyang wick is yung ganyan na wick ang tawag dyan. Dito naman, candle body. So, yung iburahin natin. So, if nakita nyo yan, idodraw ko nyan yan. Yan. Waiting for retest ako. So, if na-retest yan, ito. Wait, nagkakalokohan. If ganyan yan, mag-short ako. So, sa buying naman, ang price rejection is ganito siya. You can see dito sa candle, isang bullish candle, ito ay isang bearish candle, then ang price trying to push down but price reject this area. So nag-close siya dito. Ang ibig sabihin niyan, bullish bearish rejection. Bali ito yung magsilbing bullish spike. Bali kapag nag-spike yan, idodraw mo lang to. Yan sa waiting ka mag-retest. Kapag nag-retest yan, pwede ka na mag-entry. So, ano pa ba yung ibang confirmation para pumasok sa isang entry? Ito yung tinatawag pa nilang bullish engulfing. So, hindi na natin pag-uusapan lahat ng about sa candlestick. Ang pag-uusapan natin dito yung mga importante lang, yung mga useless na candlestick pattern. So, ito yung tinatawag nilang bullish engulfing. Bakit tinawag siyang bullish engulfing? Bearish, yung price nag-spike ng bearish, yan. Then, biglang inangat ng buyers. So, itong bearish candle na to, na-engulf ng buyer. Kaya tinawag siyang bearish engulfing. So, meaning nito, malakas yung buying pressure. Wait ka lang ng retest, then buy. Ganito din sa ganito din sa bearish engulfing. So, itong bearish engulfing na to, malakas yung buyer pushing up. Pero ang nangyari, ang seller inengulf tong candle na to. So, kung makikita nyo, mas malaki yung bearish
bearish candle kaysa sa previous. So, tinatawag tong bearish engulfing. So, karamihan sa mga trader talagang ginagamit to. Lalo na ako using um, auction market theory. So, ito pa ang dapat nyong malaman. Dito na tayo next. So, malinaw na to. Replay nyo na lang if di nyo magets to. Basta mahalaga na alam nyo tong candle na to. Ang rejection price tsaka ang bullish engulfing. So, ang market gumagalaw siya ng ganyan. Higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. So, dapat alam mo yan, ang market structure. Siyempre, bago ko bago sa mga beginner, bago ko ituturo yung auction market theory, before nyo mag-gets yung tinuturo ko about dun, malalim na yun. Dapat alam nyo yung market structure. So, meron din higher high, higher low. Pag bearish, ganito siya. Higher high, higher low, lower high, lower, lower high, lower low, lower high, lower low. Yan, ganyan siya. So, para saan ba to? If you ask me, para saan to? Dito mo malalaman if yung structure ng price is bullish or bearish. So, meron din price na ganito. Yan. Ang tinatawag dyan, ito yung pinaka-importante sa strategy natin na auction market theory. Ito yung tinatawag nilang per value price. Um, yung pressure ng buyer and seller, same lang. So, if $85 siya dito, $45 siya dito, babalik na siya sa 45, 85, 45, 85, 45. So, dito yung price na hindi natin kailangan mag-participate sa market. So, pakita ko sa inyo sa actual chart. So, look at this. Higher high, higher low, higher high, higher low, higher low. So, nagkaroon siya ng per value price. Balik-balik lang siya. Then, nagkaroon siya ng ulit ng ulit ng higher high. So, ganitong price yung sinasabayan natin. Ang tinatawag dito ay imbalance. So, ano ba yung imbalance? Ganito siya. So, proceed na tayo dito sa sa next natin about sa imbalance. So, yung auction market theory, dalawa dalawa lang ang sinisik ng price. It's either balance and balance and imbalance. So, burahin natin to. Wait. If yung price ganito siya, ang tinatawag dito ay balance. Yan. Balance. So, if ang price nagkaroon ng ganito, nag-push yung seller, tinatawag itong imbalance. So, after nun, example, makinig kayo mabuti. Importante na maunawahan nyo to. 84 USD yung price dito. Then, nung pumunta dito, pinush ng seller, ang magiging price nito, sabihin na natin 64 USD. So, sa 64 USD, ang price ay walang gustong mag-buy and sell. So, ranging price yan. So, ang price siya yung magdi-decide kung magpa-pump na. Doon na gagamitin yung auction market theory. So, ito yung imbalance. Another balance.
lagi niyong tatandaan kapag ni-use niyo yung auction market theory, huwag kayong magpa-participate sa balance price. Kasi maano lang kayo, ah, ma ma-hunt lang yung hassle niyo. After nun, magkakaroon ng imbalance. So, imbalance, this the time na willing nang mag-buy ang mga institutional. So, sasabay ka diyan. Ngayon, ang price ay babalik sa text, babalik sa $84 ulit. Ganyan siya umiikot. So, um, napakalaga na alam mo yung structure ng isang price movement. So, ano pa yung isa pa nating dapat malaman? So, ito yun. Ito pa. About sa liquidity. Kailangan alam mo yung liquidity and support and resistance. Bakit auction market theory yung strat mo, but sinasabi mo sa amin na need namin aralin yung, ay bakit mo tinuturo yung um, support and resistance? Tinuturo ko yung kasi 'di ba may balance tayo and imbalance price. So, kapag ang price paulit-ulit niyang dinedefend ang area na 'to at ang area na 'to, 'yan yung tinatawag natin na protected protected low. So, paano mo malalaman na ang ang price ay magsi-sweep? Makikita mo dito, ito yung low nito, ito yung support, then nagkaroon ng sweep. After ng sweep, ang price ay nagkakaroon na ng pumping. After nun, another sweep, then pump. Kailangan alam mo yun. So, paano malalaman yung sweep? Eh di ganito siya. Burahin natin lahat yan. Paano mo malalaman yung sweep? So, mag-o-open yung market, di ba, Monday. Ito yung Monday, 14 and Feb. So, look at this, bro. So, makikita mo dito, kailangan as a auction market theory, kailangan alam mo kung paano mag-zoom ng previous candle ng 4 hour. So, kung makikita mo dito, na-sweep tong 4-hour candle ng Monday around 2 a.m. Na-sweep. So, ilihitin natin yan. Na-sweep yan. So, sa auction market theory, ito yung, if do-draw mo yung volume profile, ito yung per value price. Walang nagde-decide para mag-buy and sell. Ngayon, paano mo malaman if mag-hunt na sila ng liquidity with confirmation? Makikita mo siya dito sa previous candle. So, kahit 1 hour pa yan, makikita mo yan. Ayan o. Rejection price ulit-ulit. So, mas higher yung time frame, mas malaki yung probability na catch mo yung trade. So, nakita mo nang nagkaroon na ng ganyan. So, nakita mo nag-sweep. Then, this the rejection of price. So, waiting ka lang mag-retest. Yan. Eto. After mag-retest nito, kung makikita mo, nasusundan mo yung price na bumabasag. So, after bumasag yan, magkakaroon ng retrace.
pullback yan. So, sa pullback, dito siya nagkaroon ng rejection. Ayan. So, dito kanyan mag-e-entry. I-draw mo yung volume profile. Makikita mo siya dito. So, if ina-ask nyo ako regarding dito sa ranging price, hindi mo talaga makakatch tong trade na to if hindi ka tumingin dito sa 4 hour. So, makikita mo sa 4 hour candle na sweep yung previous candle ng 2 AM. So, if nakita mo yan, dito pa lang sa engulfing candle na sinasabi ko kanina na pwede mong entry yan. So, pwede ka na mag-buy dyan. Target mo ang taas. So, ganun siya. Sa next video, i-explain ko sa inyo about sa volume profile kung paano siya ginagamit. And yung mga types of liquidity, i-explain ko rin ano yung mga yun. Mahalaga yun. So, if di ka pa naka-join sa Discord ko, lalagay ko yung link dito sa YouTube channel ko. Join ka na lang. So, nagpapag-giveaway ako ng free account. At iba pa. So, if you like this video, like and subscribe para manotify ka sa mga next upload ko regarding sa auction market theory. So, yun lang. Maraming salamat sa panonood. See you on the next video.